Indeed, every day with Jesus is sweeter than the day before. At yung mga bago sa Panginoon, ito yung ramdam na ramdam. Na kung minsan ay medyo na babawasan yung tingkad sa mga ang tagal-tagal na naman nananampalataya. Minsan kasi pag nakakalimutan na natin na laging mag-quiet time, laging manalangin, magbasa ng mga words of God, nagiging parang mechanical yung ating faith. At hindi na natin masyadong nararamdaman on emotional level yung ating pananampalataya. And when that happens, we really should draw closer to God and go back to the love we had at first. Yung mga basic things that believers do. That many people, pag matagal na sila na nasa Panginoon, kuminsan napapabayaan. Maraming mga pain sa buhay. Pagka nga yung may mga cancer patients, lalo kung mga may terminally ill, o kaya nandun sa mga stages na medicine has never had been able to help people recover from, ang talagang focus na lang ng mga medical attention ay pain management. Pag hindi mo na matanggal, halimbawa, yung talagang pinagmumulan ng sakit, at least binabawasan mo na lang yung sakit, yung hapde. And life could bring so much pain, whether terminal or not. At maraming mga pain, hindi naman talaga terminal, hindi naman talaga nakakamatay. At ang dapat na laging balikan ng mga tao, mga mananampalataya, yung ibinigay sa atin ng Panginoon na kakayanan to manage emotional pain. That our emotional pain should not be the ones who manage us, but we should manage emotional pain. Sabi ng Panginoong Jesus, I came that you might have life and have it abundantly, have it to the full. That means that we have to be able to manage pain. Because pain is part of life, but life must be abundant and full, and life must always be perceived as a blessing. Panginoon naming Diyos, salamat sapagkat kayo ay Diyos na tumutulong sa amin araw-araw sa mga visible man o invisible ways. Knowing, Lord, that there's a lot of pain in our lives, we turn to you. Sa inyo po kami nais na humingi ng karunungan, ng kakayanan, na yung mga dumarating na paghihirap ng aming buhay, lalo emotional pain, ay mamanage namin mabuti. Ito ay aming mapamahalaan at hindi kami ang maging sunod-sunuran dito. In the name of Jesus, we take over and we claim victory over pain. Teach us, Lord. Give us wisdom how to do so. At gawin niyo po, Lord, kaming karapat-dapat na tumanggap ng inyong pagtuturo. Not because we are worthy, but because your love makes us worthy. Enable us to see you, to hear you, and to walk after you. Be our teacher. Nawa, Panginoon, yung katuruan nyo lang, tinig nyo lang ang marinig namin, kayo po ang mangaral, use your servant only as your instrument. Heal our bodies, heal our emotion, heal the illnesses of our minds, so that we may have a full and abundant life. In the name of Jesus, our healer, our friend, our Savior, we pray with thanksgiving. Maraming emotional pains. Hindi natin pag-uusapan yung ibang uri ng pain, mga physical o medical, emotional pain. And this is what many people really suffer from. And what are the causes of emotional pain? Usually, more than usual, negative emotions. Kasi emotion yan, what negates it? Yung resentment. The moment that you have resentment in your heart, you are ready to be hurt, and you're already hurting yourself. Envy. Jealousy. Marami yan, mga negative feelings na hindi natin napapansin, binibigyan tayo ng mga sakit, pinapahirap ang ating buhay. Anger, hatred, guilt even, self-pity, and some even grave depression, mental and emotional na naghahalo, ang effect talaga sa tao, emotional. But what we must never forget is that Jesus suffered emotional pain to help us. Isaiah 53, 3-4, He was hated and rejected. His life was filled with sorrow and terrible suffering. He suffered and endured great pain for us. Idinadagdag pa ng mga kasulatan, He was bruised for our transgressions. Yun daw mga sakit na dapat ay para sa atin ay inako ni Jesus. Tinanggap niya, nasugatan siya para sa atin at ang kanyang mga latay ang siyang nagbibigay sa atin ng kagalingan. Pain was already paid for.
Kaya pagka yung pain, sobrang nanggugulo, naghahari-harian sa buhay natin, dapat inire-rebuke yan. Pain was already paid for by Jesus. It might be able to affect us because we are human, and of course we get affected, but not too much. And it will happen only, we can limit the negative effect of pain on us when we remember that it has been paid for. Hindi na natin kailangang ulit-ulitin pa yung suffering na inako na nga ng Panginoong Jesus. Therefore, avoid emotional pain. Sabi nga ng matandang kasabihan, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Mas madali na iwasan ang sakit kaysa ito ay gamutin. So avoid possibly painful situations. Bakit may pain? Kasi may pleasure. Kung wala kang alam na pleasure, wala ka ring consciousness of pain. And most pain is caused by pleasure that you experience for a while and then is withdrawn from you or then is gone. Avoid pleasure whose absence brings pain and unquenchable desire. Halimbawa, bakit merong pain pag naghiwalay ang nag-iibigan? Kasi nakaranas ng pleasure na magkasama. Pagka ngayon nagkahiwalay, may pain. Bakit may pain yung bigla kang bumagsak, bumaba ang sitwasyon mo, ang iyong kalagayan sa buhay? Kasi naranasan mo na yung mataas. Bakit merong pain na magutom? Kasi naranasan mo ng mabusog. Therefore, may mga bagay na dapat huwag kang umasa sa kanya dahil hindi naman lagi magtatagal. Proverbs 5:8-9, stay away from a bad woman, or you can extend it to say from a bad man or a bad habit. Stay away from anything bad. Don't even go near the door of her house. You will lose your self-respect and end up in debt to some cruel person for the rest of your life. Yung basic example na binibigay dito sa Proverbs is stay away from the house of a prostitute, stay away from a woman who will give you pleasure and then demand a lot of payment and you end up in debt. Yun yung specific example, but if you want to universalize that, Proverbs is telling us, stay away from pleasures that are hard to maintain. Do not be a slave of a vice. Do not be a slave of a pleasure that you will have to steal or kill or borrow. Because that kind of pleasure will never be yours for a long time. It will be there only for a short time. And because you have experienced it and the pleasure that it gives, its absence will make you suffer. Kaya yung sobrang inaabot yung hindi naman kayang abutin, yung pinipilit na ma-afford yung hindi naman usually kayang laging ma-afford, nalalaman mo lang tuloy yung sarap na yun, tapos mamimiss mo lang pala all your life. Ba't mo pa inalam? That's why there are people who want to protect themselves from this kind of pain by not going near the door of this bad woman or bad man or bad habit. Painful. Bakit yung mga nagiging drug dependents? Nagnanakaw sa mga sariling pamilya, kung minsan gumagawa pa ng masama. Kasi nakaranas ng sarap nung effect ng drugs, sandali lang yon, nawawala. Pag nawawala, painful. Sabi na, ayan, bumababa ng effect. Kailangan pataasin na naman natin ito. Kailangan may gawin ka na naman para tumaasa naman yung effect. Nagiging dependent. Avoid such kind of dependence so you will not have to suffer the pain or withdrawal symptoms, tinatawag nila. How else will you avoid emotional pain? Fortify, strengthen yourself with emotional painkillers like spirituality or faith. Kung sa physical medicine may painkiller, ganun din sa spiritual and emotional illnesses, kailangan meron kang painkiller. At ang pinaka-effective talaga dito is spirituality and faith. Psalm 55:22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Iba yung advantage ng may matibay na pananalig sa Diyos. Kumakapit ka sa Diyos, sumusunod ka, dumaranas ka man ng paghihirap, you always see the light at the end of the proverbial tunnel. Hindi ka nawawala ng pag-asa dahil meron kang pinanghahawakan. Luging-lugi yung dumadaan sa paghihirap na walang matibay na pananalig
at hindi kumakapit ng matibay sa Diyos. Yun yung kumakapit sa patalim. Bakit ka kakapit sa patalim kung pwede kang kumapit sa kamay ng Diyos na nagmamahal sa iyo? Fortify yourself, strengthen yourself with emotional painkillers like a bank of joy, happiness, and pleasure. Kung may bank ng pera na pwede mong pag-withdrawhan kung nagde-deposit ka doon, meron ding bank of joy, happiness, and pleasure na dapat mag-deposit ka doon ng happiness, ng joy, ng pleasure whenever possible so that when you need joy, happiness, or pleasure in times of pain, meron ka ma-withdraw. Psalm 89, 16 to 17, we are happy all day because of you, and your saving power brings honor to us. Your own glorious power makes us strong, and because of your kindness, our strength increases. Because of faith in God, because of a godly life, people are able to enjoy many things in life. So enjoy the good, wholesome, righteous things. At pag marami kang ine-enjoy sa buhay, para kang may bangko na pinagde-depositahan ng enjoyment. When the moment of pain comes, the memory of such good days, yung ibinigay sa iyong head start ng ganong happiness and pleasure will see you through. Maganda na meron kang naaalala, nagugunita, nakakapagpasaya sa iyo, nakakapagbagaan ng iyong loob sa mga panahon ng paghihirap. Kaya whenever you can, you should deposit to this bank of happiness. Always strive to be happy. Make yourself and make other people happy so that in times of sadness, mayroon ka mawi-withdraw na happiness. And you should have deposits in the bank of rest and relaxation. Don't burn your candles at both ends. Darating ang panahon na bigla ka may sakit. Bibigay ang iyong katawan. Dadapuan ka ng impeksyon. Saan ka kukuha ng lakas? Saan ka huhugot? Doon sa maraming panahon na ipinagpahinga mo, nag-relax ka. Lumakas ang iyong katawan, lumakas ang iyong resistensya, doon ka kukuha ng lakas. Pero pag pinagod mo sarili mo araw-araw, physically, pag dumapo ang sakit, wala kang laban. At wala kang pag-withdrawhan ng strength kasi inubos mo na. At pag dinapuan ka pa ng physical strength, nataon pa, na ikaw din ay emotionally weak and sick. Ano pa ngayon ang ilalaban mo? Ubos na ubos ka na. Kaya duty ng mga anak ng Diyos na ang mga sarili ay pasayahin, pagpahingahin, para pag dumating ang panahon na wala ka talagang magawa dahil ang lungkot mo o hindi ka makapagpahinga sa mga dapat gawin, meron kang mahugot na lakas mula sa iyong savings. Sabi nga ng matatanda, pag may isinuksok, may nahuhugot. Pag may itinanim, may aanihin. Sabi nila, pag may tiyaga, may nilaga. Kung ano man yung tiyaga, nagtanim siguro ng kamote, so nakapaglaga ng kamote. Nehemiah 8:10, Nehemiah told the people, enjoy your good food and wine and share some with those who didn't have anything to bring. Don't be sad. This is a special day for the Lord and He will make you happy and strong. Israel had many, many feasts. Ang dami nilang piyesta. At sa palagay niyo, bakit maraming piyesta? Dahil gusto ng Panginoon na siya ay ipinagpipiesta, siya ay ipinaghahanda, ang tao ay nagdiriwang. Pero ang tunay na beneficiary ng mga piyesta ay ang mga tao. Kasi pag may mga piyesta, may mga kainan, yung mga mayayaman nagpapakain ng higit mas marami kaysa sa ibinibigay ng mga mahihirap. Ang mga tao nagpapalitan ng mga regalo, nagpipuntahan sa mga bahay-bahay, kumakain, masasaya, nagsasayawan, tumutugtog. Bakit kailangan ng Israel noon? Kasi ang dami nilang gera. Ang dami nilang kalaban. Hindi na titigil ang mga labanan. Ang daming panahon na kuminsan dumarating ang tagsalat, walang ulan, walang harvest, may taggutom. Ang dami nilang kalungkutan sa buhay. At marami sa mga tao ay lugmok sa hirap. Konti lang naman yung maginhawa buhay. Pag nagkasakit, inaantay na lang mamatay. Wala namang panggamot. Mayayaman lang naman ang nakakapagpagamot ng gusto nun. Kahit ngayon, kumisan. So yung mga piyesta na yon, yung mga pagsasaya, nagiging punctuation marks ng kanilang otherwise very boring and very difficult life.
May therapeutic effect yun sa kanila. Kaya tayo man dapat merong rest and relaxation. Lalo at marami kang stress, lalo at marami kang hirap, pagsasapin-sapinin mo pa, physical, emotional, intellectual, kung may financial pa. Saan ka pa pupunta? Mamaya nagtitirintas ka na. Nakatingin ka sa sunset. Kaya kailangan tuwing may pagkakataon, mag-enjoy. At huwag kayong mangbara, mang-killjoy na mga nangi-enjoy. Hindi nyo alam, baka katatapos-tapos lang ng 3 taong luksan niya. Tapos ngayon, ang lakas-lakas niyan tumawa, titingnan nyo pa, iirapan nyo. Parang ang lakas mo tumawa. Ngayon lang ako natawa. Kaya payagan mo na akong tumawa. Sasabihin sa'yo na nagsasaya. Pag kami nagsasaya, minsan maingay sa restaurant, ang ingay. Hayaan nyo na, pagpasensyahan nyo na. Malay nyo ngayon lang nakapagsaya, matapos ng napakahabang panahon. O kaya hindi naman natin alam kung ang saya-saya ngayon, bukas, may haharapin palang malaking problema. So, ipagpiesta ang buhay. Tuwing walang dapat ipagluksa, magpiesta. Para pag dumating yung luksa moment, you have already been strengthened. Fortify yourself with emotional painkillers like people to share life and its pains with. Walang bibisa na therapy at gamot sa kapwa-tao na kaisang loob natin, kaisang dibdib, nagmamahal sa atin, mahal din natin, palagay ang loob natin sa kanila. Gumagaan ang bigat ng buhay kung may katuwang tayong mga taong di na natin kailangan magpaliwanag dahil nakakaintindihan tayo. Mga taong hindi tayo hinuhusgahan dahil mahal tayo. Kailangan meron tayong mga ganun. Para magkaroon tayo ng mga kasama sa buhay, kay romantic partner, kay friendly partner, kay family relations, dapat marunong tayong makipagkapwa. Marunong tayong makibagay. Marunong tayong makisama sa tao. Marunong tayong makipagmabutihan sa mga tao. At yung ganitong klase mga relasyon, mga kapatid, binubuo, ginagawa, pinapatibay bago dumating yung pain. Para pagdating ng pain, nandiyan na sila, katuwang mo na painkiller. Si Paul, lagi siyang nangangailangan ng kasama. 2 Timothy 4:9-11, "Come to see me as soon as you can," sabi niya kay Timothy. "Only Luke has stayed with me. Mark can be very helpful to me, so please find him and bring him with you." Itong si Paul, napakalaki ng accomplishment niya sa ministry. Ang galing-galing niyang church planter, ang galing-galing niyang church administrator. But through and through, sa lahat ng mga sulat niya, one theme continues to surface, that he likes to be surrounded by people. People who help him, people who are friendly with him, people who give him companionship. Kaya marami siyang laging sinasabi, send him to me, send him to me. And it is a ministry to minister to ministers like Paul. And it's a ministry to be a person that someone can rely on. Sa panahon ng ating mga hirap, iba na pag meron kang karamay, kaya dapat marunong tayong makipagkapwa. Para hindi na natin sila kailangan pakiusapan na samahan tayo at hindi nila tayo pinagtsatsagaan lang kasi gusto rin nila na kasama tayo. You strengthen yourself with emotional painkillers like big causes and missions. Sabi nila mga kapatid, in the absence of great things, small things become big to small minds. Pag wala kang malaking misyon, walang malaking project, walang malaking kahulugan ng iyong buhay, kahit maliliit na problema, lumalaki sa tingin mo. Kahit maliliit na issue, nagiging malaki tuloy. Si Jesus, malaki ang misyon. John 4:31-34. While this was happening, Jesus' disciples were saying to him, "Teacher, please eat something." But Jesus told them, "I have food that you don't know anything about." His disciples started asking each other, "Has someone brought him something to eat? Has someone really done that?" But Jesus said, "My food is to do what God wants. He is the one who sent me, and I must finish the work that He gave me to do." Don't get this lesson wrong.
Hindi tinuturo ni Jesus sa pagka may ministry ka o meron kang trabaho, huwag ka nang kumain. Hindi siya kumakain pa, at yung mga disciples, laging sinasabi, hindi pa kayo kumakain, kumain na kayo. At sinabi ni Lord, may pagkain akong iba, sundin ang kalooban ng aking Ama. Hindi natin alam yung background ng specific kwento na ito, pero maaaring sobra ang issue ng pagkain dito sa mga disciples na to. Lagi nilang pagkain ang iniisip nila. Kahit maraming taong tinuturuan, pinoproblema nila kung ano ipapakain. Kaya sinabi ni Lord, may mas malaking bagay pa kaysa pagkain. At yon ay ang mission natin na sundin ang kalooban ng Ama. At pagka ang isang tao nakafocus sa isang malaking mission, nababaliwala niya yung mga pain ng buhay. Kung hindi man niya totally mabaliwala yon, gumagaan ang pagdadala nun kasi mas may iba siyang focus. Kaya malalaman mo sa buhay ng tao kung anong focus niya everyday eh. Ano ang pinapayagan niyang makaabala sa kanya? Makatanggal ng focus niya doon sa malaking mission? Ano talaga ang pinag-uukulan niya ng pansin? But you want to be above pain, the daily pains of life? Be committed to an eternal mission. Transcend day-to-day existence by being committed to something that has eternal value. Paggawa ng mabuti sa kapwa, to win souls for the Lord, to expand the kingdom of God, marami kang mapapatawad. Kahit kumisan sa team, may hindi ka gusto o may ayaw sa'yo, napapalampas mo yon kasi committed ka sa vision and mission of the team. Pero pag hindi ka committed doon, maliit na problema lang, magre-resign ka na, maliit na problema lang, aatras ka na. Be committed to something bigger than your daily, mundane existence. And you will be above many pains that affect many people. How else do we avoid emotional pain? Raise your threshold for pain through practice. Turuan ang sarili na makapagtiis ng paghihirap at daanin yan sa practice. Develop calluses, so to speak. Alam niyo yung mga paa natin, kuminsan hindi na nasasaktan sa kakikiskis sa sapatos kasi may kalyo na. Dapat sa buhay nakaka-develop ka ng kalyo para hindi ka laging masaktan. Face daily little standard emotional pains. Practice yun. May nadinig ka nakakainis, huwag mo na masyadong hayaan na makasakit sa'yo. Practice mo na lang yun. Meron kang frustration, practice mo yun. Kapapractice mo na masaktan na hindi mo iniinda, hindi mo laging minamalaki, ready ka na sa mas malaki mga pain at ikaw magiging panalo after it. Luke 9:23, Then Jesus said to all the people, If any one of you want to be my followers, you must forget about yourself. You must take up your cross each day and follow me. So, sabi niya, hindi lang ako ang magdadala ng krus. Akin yung malaki, akin yung the big one. Pero merong naka-assign sa'yo. Dalin mo yon every day. Not only once a week, not only once a month, not once a year, but every day. Mag-practice ka. May kanya-kanya tayong dadalhin at hindi ka naman bibigyan ng load na hindi mo kaya. Kasi kilala ka ng Diyos, alam niya yung capacity mo. Hindi ka niya bibigyan ng pain na hindi mo kaya. Kaya mga nagsasabing hindi ko na kaya, ang totoo nun, ayaw na nating kayanin. Gusto na natin mag-give up. Pero computed ng Diyos ang ating load. Kung yung mga tulay, malalagyan, makikita mo maximum load, 10 tons. Yan, nakalagay ko minsan yan, 10T. Kinompute ang mga engineers kung ano ang load na pwedeng dumaan, pasanin, buhatin ang bridge na ito. In an infinitely better way, God knows our load. At pag pinayagan niya na dumating sa ating load na yon, kaya natin yon. At pag nalampasan natin yon, we become stronger than before. And then, great things are accomplished. The purposes of the kingdom of God are done. Kaya, dapat ang tao marunong magtiis sa dapat pagtiisan. And how else do you raise the threshold of your pain? Through practice, commiserate with others. Makiramay sa iba.
Romans 12:15, rejoice with those who rejoice, mourn with those who mourn. Pag nakikita mo yung suffering ng iba, hindi naman dapat kang matuwa na mas maliit yung suffering mo. Pero ang totoo nun, mas magkakaroon ka ng positive attitude about your suffering when you get to be exposed to the many other sufferings around you. Lumalakas ka. Dahil nakikita mo yung iba nga, mas malaki pa yung binubuhat, nakakaya. Tapos ikaw pa, hindi mo makaya. And remember this, brothers and sisters, yung mga panahon na ang kapwa natin may pain, may suffering, most of the time, that's when they are most open to you, to your friendship, and to your message from Jesus. Pwede kang umabsent sa mga masasayang moments ng isang tao, pero huwag kang absent sa mga malulungkot niyang moments. Kasi doon ka mas kailangan, doon ka rin mas effective. Kasi ang taong nalulungkot, ang taong wala nang maasahan, walang magawa, nahihirapan, nagbubukas ng puso sa Diyos. Kaya napakagandang ministry na nandun ka sa mga nagdurusa, nahihirapan, para unang-una, makatulong talaga, practically. And second, maibulong mo man lang ang pangalan ng Panginoon. Maturuan siya ng mga dapat niyang gawin, lumapit sa Panginoon, magbukas ang kanyang puso, tanggapin si Lord. Ang gandang ministry. Pero siyempre, hindi natin binabaliwala yung ministry niya sa masaya. Dapat pag may nagsasaya, nandun din kayo. Kasi iniinda ng taong nagsasaya yung absence ng taong mahalaga sa kanya. Kaya sabi, sa magsasaya, makisaya kayo. Sa malungkot, makilungkot kayo. Ramdam nyo dapat talaga ang tunay na nangyayari sa buhay ng iyong kapwa. And it makes you strong without you knowing how and why. But it makes you a strong person. Manage your emotional pain. Kanina, avoid, di ba? Strengthen yourself. When it is there already, survive present emotional pains. You must survive it. Because if you don't survive it, it will survive you. Kailangan ikaw magwagi. Because we can do all things through Christ who gives us strength. At pag binibigyan tayo ng anumang uri ng ganyang mga bagay, ang purpose ng Lord is para tayo lalong lumakas, magtagumpay. Hindi para humina at matalo, pero kailangang ipaglaban. Accept your pain. Do not be in denial. When you are in pain, accept it. And when people who matter ask you, accept it. When people don't ask and they matter to you, tell them that you're in pain. Dahil again, masasaluhan ka nila, matutulungan ka nila. Moments of pain are not moments to be proud. Hindi mo naman kailangan laging i-prove na kaya mo yan, that you are independent, that you are capable. We all need one another. Lamentations 3:31-33. The Lord won't always reject us. He causes a lot of suffering, but He also has pity because of His great love. The Lord doesn't enjoy sending grief or pain. And because the Lord doesn't enjoy sending grief or pain, why does He send it? Kailangan kasi. Maybe it is corrective para ituwid ang isang mali. Maybe it is instructive to teach us a great lesson. Maybe it is preparatory for something big or nice. But whatever the reason for pain, the Lord doesn't enjoy sending it. Therefore, the Lord will never prolong it 1 second more than needed. Hindi yan pahahabain na walang katuturan. Kung minsan humahaba lang yung pain natin kasi ayaw natin gamutin ang ating sarili. Ayaw natin mag-cooperate. Matigas ang ulo. We don't learn the lesson. So paulit-ulit yung lesson. But when you pick it up and learn it, the lecture will stop. And the pain will go away. But remember to always accept it. Pag may sugat, kailangang buksan, tanggalin ang takip para makita. Nung araw, ang mga may sakit ay dinadala sa mga lansangan, nilalagay sa gilid ng daan, inihihiga doon, o kaya ay pinauupo, pinahihiga sa mga hagdanan ng templo. Bakit?
inaasahan ng mga tao na may darating na isang makadiyos na manggagamot, a prophet, a holy man of God, na pag dumaan ang iniisip nilang isang taong sugo ng Diyos, lahat ng mga kumot ay tinatanggal, lahat ng mga belo at suklob ay inaalis, ang lahat ng mga tabing, ine-expose nila yung mga sakit. Sugat man yun o sugat, pasa, kung ano man yun, ine-expose sila para makita ng manggagamot at siya ay makapagpayo ng kagamutan. Para mahipo niya ako ang kanyang hipo'y nakakapagpagaling. At yan ang ginagawa ng mga tao na nililinya nila yung mga may sakit para makita ni Jesus. At nung panahon nila Pedro, nila Pablo, para lang daw madapuan man lang ng anino nila habang dumadaan sila. Pero binubuksan nila ang takip, ipinapakita nila sa manggagamot. Kailangan, pag meron tayong mga pain, huwag nating takpan. Hindi naman kailangang ibuyang-yang yun, ipakita sa lahat na lang ng taong dumaraan na wala namang kinalaman sa buhay nyo. But for the people who matter, especially the people who can help you heal, don't hide your pain. Huwag maging proud, huwag maging palalo, huwag maging sobrang kuminsan ay nakikiramdam, ayaw mo makaabala ng kapwa. Alam niyo yung pang-aabala sa isa't isa, normal lang yan sa mga nagmamahalan sa buhay, mga magkakapatid, mga magkakaibigan. Kaya alam mo pagka hindi palagay sa iyo ang loob, ayaw mang-abala. At kung minsan, kung mahal mo ang isang tao, tas alam mo na kailangan ka niya, tas ayaw ka niyang abalahin, magdaramdam ka rin dahil, ba't ayaw mo ako abalahin? Ibang tao ba ako? Wala ba akong connection sa iyo? Darating ka na lang sa akin para magbigay lagi ng regalo, para pasayahin ako. Pero pag ikaw may kailangan, di ka sa akin lalapit. It means hindi tabla yung relasyon natin. Hindi ka at ease with me. So why will I be at ease with you? Relationships have such kind of mutuality. Kung minsan pag ayaw mo mang abala sa mga tao, ang message mo rin ay, huwag mo rin ako abalahin. Ganun ang nagiging reading doon. So huwag masyadong kumisan ethical, sobrang good manners, ayaw mo na makaabala, namamatay ka na pala. Show your pain. Unveil it. Expose it to people who matter. And how else do you survive present emotional pains? Use your savings. Yung mga pinag-usapan natin, yung savings mo sa spirituality and faith, your bank of joy, happiness, and pleasure, your bank of rest and relaxation, people to share life and its pains with, big causes and missions. Lahat ng yan nakakapagpalakas. So alalahanin sila. At huwag tayong ma-embarrass, yun nga, namang abala kung kailangan. Lalo sa mga taong nagpaabala rin naman tayo sa kanila noon. Hindi naman para tayo maningil, pero ganun talaga ang tunay na relasyon. Give and take. And when it's time for you to take, don't be embarrassed. So long as you don't always take and take and take non-stop. Bigayan talaga. Why allow yourself to be discouraged when you can be encouraged? Friends, multiply our joy and divide our sorrows. That's why in times of sorrow, it is important to seek help. And don't be proud not to seek help. Psalm 42:11, why am I discouraged? Why am I restless? I trust you. I will praise you again because you help me and you are my God. So lumapit sa Panginoon. Pero ang Panginoon naman, hindi naman siguro o kung gawin man niya, bihira na siya mismo mag-abot sa iyo ng gamot. Siya mismo ang humilot ng iyong sakit. Gagamit siya ng tao. Recognize it, brothers and sisters, that God loves you through people. That when people personally minister to you, this is God personally ministering to you because all good things come from the Father of lights. All good things come from God. The earth is the Lord's and everything in it. So pag may natatanggap tayong mabuti, maganda, galing yun sa Diyos. Kung minsan sabi ka Lord, nasan kayo? Ba't di niyo ako tinutulungan? Sabi, ano ba? Ang dami ko na nga ipinadala sa'yo. Hindi mo pa ba nare-recognize na ako yung nagpapadala sa'yo noon? Feel the love of God through people's love. Don't prolong discouragement and restlessness. Trust in God and see God in the face of many people. Feel the touch of God through the hands, the help of many people.
Philippians 4:6-7. Don't worry about anything, but pray about everything. With thankful hearts, offer up your prayers and requests to God. Then because you belong to Christ Jesus, God will bless you with peace that no one can completely understand. And this peace will control the way you think and feel. Savings to, spiritual savings. Bawat verses na binabasa mo at minememorize o natatandaan mo yung idea, mahuhugot mo yun sa panahon ng pangangailangan. Bawat tulong na ibinigay mo sa kapwa, mga kaloob mo sa Diyos, bumabalik sa iyo sa panahon ng iyong pangangailangan. Paikot-ikot lang yan. Parang tubig. Since creation, not one drop of water entered or left the universe. Nare-recycle lang. So, ganun din yung tulong, ganun din yung kayamanan, ganun din yung lakas, nare-recycle lang. Pag nagpalakas ka ng iba, mamaya mahihina ka, papalakasin ka ng iba. That's why it's important to participate in this circle of life. That you give and receive, that you plant and harvest, that you love and get loved. See the power of the Spirit at work. Na pag tayo nahihirapan, nasasaktan, nagdurusa, may malalim tayong paghuhugutan ng lakas. How else do you survive? Emotional pains, employ your raised threshold of pain. Yung kanina pa natin pinag-uusapan na pinalakas mong resistensya, pinatibay mong kalooban, gamitin mo sa panahon na yon. Ang tapang hindi ginagamit laban sa tao, ginagamit yan laban sa mga hirap ng loob, laban sa mga pagdurusa ng buhay na ito. 2 Corinthians 4:8-9. We often suffer, but we are never crushed. Even when we don't know what to do, we never give up. In times of trouble, God is with us. And when we are knocked down, we get up again. Pag nadadapa, bumabangon. Hindi sumusuko. Kahit hindi laging naiintindihan, patuloy na nananalig at sumusunod sa Diyos. Ito ang mga tao who will survive emotional pain. Yung mga hindi nagsusurvive, they break down. They snap. Nalalagot, napapatid, nawawala ng bait, nababaliw, nagpapakamatay, nagdidilim ang paningin, pumapatay, naninira, hindi nagsusurvive ng difficult moment. Kaya mahalaga mga kapatid to survive. Because otherwise, you will go on a self-destruction binge. You will destroy yourself or you will destroy others. Yung pagpapakatatag, pagpapakatibay, hindi lang para sa atin. Para rin sa mga nagmamahal sa atin. Para sa mga stakeholders ng buhay natin. Yung mga kabakas sa ating kinabukasan. Para sa kanila rin, nagpapakatatag tayo. Tinitibayan natin ating loob. Kasi pag bumigay ka, maraming madadamay. Pag nagpakahina ka, maraming babagsak din. Pag sumuko ka, marami ring masasaktan. Kaya ministry din ang magpakatibay. Bukod sa meron siyang immediate advantage to you, it's also a ministry to everyone who cares about you. Sobrang irresponsibility, mga kapatid, yung dahil ang lungkot-lungkot mo, nagpapakamatay ka, isipin mo naman, yung malulungkot, yung mahihirapan dahil namatay ka. Sobrang irresponsibility that because nawalan ka ng boyfriend, nawalan ka ng girlfriend, maglalaslas ka ng pulso, magdadrugs ka, tatalon ka sa building, kung hindi ka namatay, di alagain ka buong buhay. Hindi mo ba iniisip yung mag-aalaga sa'yo? At yung mga gustong takasan ang hirap ng buhay, magpapakamatay, alam nga namang tapos na yung problema nung namatay ka. Kailangan ng ataol, kailangan ng nicho, kailangan ng lote, kailangan ng kape sa lamayan. Meron ka bang iniwang pera? Wala. Tapos papatay mo yung sarili mo, hihiga ka na lang dyan. Paano yung mga kailangan maging responsible for you? That's why we really have to collect ourselves and be strong, not only for ourselves, but for everyone else who is part of our lives. Kaya dapat nagpapakatino nga ang tao eh. May mga young person, walang kaingat-ingat sa sarili, papasok sa mga deadly sports.
Yung mga tumatalon sa hindi dapat talunin, umaakyat sa hindi dapat akyatin, mga pinaggagawa na kung ano-ano. Ngayon, nalaglag ka doon, na-paralyze ka for life, mula neck down. Sino mag-aalaga sa'yo? Nanay mo all your life. Na pag matanda na siya, dapat siya na ang aalagaan mo, pero hindi, kakamatayan na niya ang pagtanda na inaalagaan ka pa rin dahil nagpabaya ka sa iyong buhay. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. Hindi pwedeng windang-windangin mo yung buhay mo dahil mayroong madadamay. Survive your emotional pain, not only for yourself, but for many other people. Find every available relief and comfort. Lahat ng makakatulong sa'yo to survive the pain. Mga kapatid, makinig kayo mabuti. Kumisan may mga tao, may ginagawa sila na hindi tayo sang-ayon. Minsan may naglalasing. Minsan merong nagpa-party, merong nagsasaya sobra, merong parang nagkakalat. Alam mo ba kung bakit niya ginagawa yon? Baka just trying to survive. May mga tao kasi parang mamamatay na ngayon, hindi na aabot bukas. Ang mahalaga lang makatawid sa dilim ng gabi. Makatawid sa hirap na parang hindi makaya. At kung siya'y makahanap ng kung anumang paraan para mapaginhawa ng konti ang sarili, maaliw, malibang, don't judge people. Hindi mo alam ang pinagdaraan ng hirap ng kapwa mo, kaya niya nagagawa ang nagagawa niya. Sasabihin mo, kung ako, hindi ko gagawin yan. Hindi nga ikaw siya eh. At isa pa, dinaranas mo ba ang dinaranas niya? Naiintindihan mo ba? Maraming mga bagay hindi tayo sang-ayon, pero dapat naiintindihan man lang natin. May mga lalaki na biglang iniwan ng kanilang wife. Ang manliligaw ngayon ng 14 anyos, 15 anyos, 16 anyos. Hindi tayo sang-ayon, pero intindihan mo kahit paano. Nire-reveal niya siguro yung ego niya na nagkawasak-wasak dahil iniwan siya ng asawa niya. Gusto niyang patunayan ngayon na meron pa rin siyang appeal. Kaya kung ano-ano pinagagagawa niya, nagbabata-bataan ng damit, nagpapakyut. Tapos pagtatawanan mo, alam mo ba kung anong hirap dinaranas niya? Alam mo ba kung anong sakit ang ginagamot niya? Ang mga tao maraming dala, maraming hirap. Maraming hinahanap, clutching at straws. And not everybody is as blessed as many believers who know what verses to pick up, which counselor to consult with, what fellowship to go to be strengthened. Not everybody has that in their memory, in their bank. Kaya nga yung bank natin, sabi ko, payamanin nyo hanggang pwede para pag kailangan may i-withdraw ka. Marami mga tao walang ganong account. Don't judge people, especially when they are just trying to cope. Hindi mo alam ang hapdi, ang kirot na nadarama ng bawat isang tao. So you find every available relief and comfort, or you allow people to be relieved, to be comforted, just to survive the darkness of that night. Napapansin nyo ba, iba ang drama ninyo pagka 2 a.m. at iba pagka 6 a.m.? Parang pag 6 a.m., pag lumiliwanag na yung langit, gumagaan na rin ang lahat. Nagkakaroon ka ng pag-asa, sumasaya ka. But to survive from 2 a.m. to 6, people need to survive. Mahalaga na tayo'y maging maunawain din sa ating kapwa. Hindi lahat may fellowship. Dapat may fellowship. Kaya mapalad yung may mga churches. Tapos doon sa church, hindi ka lang attendee na wala kang kakilala, walang nakakakilala sa'yo. Sumasangkot ka kasi sa mga ministry, uma-attend ka sa mga ibang event. Kasi pag meron kang mga problema, may karamay ka. Siyempre, pag merong chismis, nachichismis ka rin. Kasama na yon. Kasi kilala ka. Sana nga wala nun, pero meron. Pero minor lang yon. Ang malaking advantage, may karamay ka kung kailangan mo. Bakit gusto ng Lord na nagkakatipon-tipon ng kanyang mga anak para mag-ego trip siya na ang dami nagwa-worship? Of course not. Kasi alam niya na pag nagkakatipon-tipon, when you do the right thing, pag nakipagmabutihan ka, nakipagkaibigan, pag nangailangan ka, may tutulong sa'yo. Kaya gusto yun ng Diyos. Hebrews 10:25, some people have gotten out of the habit of meeting for worship. But we must not do that. We should keep on encouraging each other. Dapat ang tao nagtitipon-tipon kasi hindi lang tayo pumupunta sa fellowship para may kunin. Nagpupunta rin tayo doon para maibigay.
Because as you give, you receive. And also, there is such a thing as a ministry of presence. Yung nakaka-encourage ka sa iba pag nandun ka. Kahit wala kang papel, hindi ka masyadong napapansin, nandun ka because you're present. It's a ministry to others. That's why you must not only think of yourself, but of others too. Mahalaga na meron kang Panginoon, meron kang fellowship, nag-a-agree kayo, the power of the Lord descends upon a united church. Isaiah 40:31, but those who trust the Lord will find new strength. They will be strong like eagles, soaring upward on wings. They will walk and run without getting tired. Iba ang may relasyon sa Diyos. Dine-develop yun bago dumating yung crisis. Para pag nagka-crisis, ready ka na. Hebrews 4:15-16. So whenever we are in need, we should come bravely before the throne of our merciful God. There we will be treated with undeserved kindness, and we will find help. So survive your emotional pain, find a helper and a healer in time, sa panahon. Ang panahon, ang isa sa pinakamatatalik na kaibigan ng may sugat. Kasi pinagagaling ng panahon ang lahat ng sugat. Iba-iba lang speed, iba-ibang degree, but time heals all wounds. Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. There is also a time for healing. Pag may nagsasabi, Pastor, Tito, nagdurugo ang puso ko, hindi ko makaya. Ngayon lang yan. Bukas po magdurugo pa rin. Yes, pero less. Next week, much less. Next month, baka konti na lang. Gumagaling ang sugat. Kaya ang taong may sugat, hindi dapat mawala ng pag-asa, hindi dapat magpakamatay o pumatay, kasi lalampas din yun eh. At yan ang tunay nating kaibigan, mga kapatid, panahon. Sa panahon nyo. Masakit pa ngayon, hayaan mo lang, lilipas din yan. Get busy with other things. Focus on big projects. Focus on resting, on doing good. Lumilipas ang maghapon with every day that passes, pagaling ng pagaling ang sugat. Meron pa nga mga byuda na halos sumama sa libing ng asawa. Mamamatay ako. After 2 years, meron ang papa. O di mabuti, naka-recover. Mamasamain mo ba yun? Namatay na naman yung kabiyak. Di mabuti, naka-recover. Meron mga anak, sobrang selfish. Ayaw pag-asawahin yung nabiyuda nilang ina o nabiyudong tatay. May kanya-kanya naman sila mga asawa at pamilya. Mapinsa-minsan lang umuwi doon sa magulang nila. Tapos sa mga ibang okasyon, wala naman sila. Pag nadapa naman yung magulang nila, wala sila doon para ibangon. Pagka natitighok-tighok sa madaling araw, wala rin sila. Ayaw pa nila magka-partner. Marami mga anak unreasonably selfish. Kumisan sobrang loyal sa namatay na tatay, ayaw pagsawahin yung nanay. Namatay na nga yung tatay nyo hindi naman disloyalty na mag-asawa uling nanay. Kung yun ang kailangan niya to survive, para mabuhay, para patuloy na magkaroon ng kulay, why deny it? So survive the day, the hour, the minute, whatever it takes. Ganun lang yan. Just survive the day, the hour, the minute. And before you know it, malaki na ang gumaling. Yung mga iniiwan ng kanilang boyfriend o girlfriend, yung talagang broken-hearted, iniwan ng asawa, talagang parang sasabog ang puso, parang mawawasak ang mundo. A few months lang yun. Mahaba na ang 5 years. Ang haba na nun. Yung talagang 5 years. Yung hindi ka makatingin sa picture niya, yung hindi mo matingnan yung silyang inuupuan niya, hindi mo pwedeng madinig yung music na gusto niya dahil parang sasabog ang imundo. A few years lang yan. Huwag kang mabulag sa luha mo ngayon. Matutuyo din yan. Titigil din ang lacrimal glands mo at mabubuhay ka muli. Survive. Pag hindi ka pa pinapatay ng Diyos, gusto ka pa niyang mabuhay, so buhayin mo ang sarili mo. At kung gusto ka na niyang sumukabilang buhay, hindi mo na kailangan tulungan ng Diyos. Isang
click lang niya, pwede matapos ang buhay mo. Hindi na kailangan ng assistance mo. Huwag kang magpakamatay. Binubuhay ka pa dahil yung paang gusto ng Diyos sa'yo, meron pa siyang will for you. Seek it. Heal as fast as possible. Tigilan ng drama and get on with life. Because life is a gift from God. It is a gift to be enjoyed. It is not a problem to be solved. Dapat appreciative tayo sa buhay. Erase the pains of the past. Ang tapos na. Huwag nang ungkatin, huwag nang buhayin muli, huwag nang hukayin mula sa libingan kasi tapos na. Marami tayong pain, dapat tapos na, inuulit-ulit pa lang natin. Kaya andun pa. Philippians 3:13, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. 99% of the time, pag ang inalala mo yung lumipas, lulungkot ka. Dapat ang tinitingnan mo yung future, yung possible, yung hope, yung dream. And treat every new day as new life because it is. Bakit new life ang everyday? Kung may kilala kayo na namatay kahapon, pero kayo hindi namatay kahapon, buhay pa kayo ngayon, di ba new life yung today? Because you could have died yesterday. But you are not dead. You're alive today. It's a new day for you. It's a new life. And new means you have new opportunities. You can correct the mistakes of the past. You can pursue your dreams. And you have a new strength. Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness, O God. Pag nagising ka pa uli sa umaga, may bagong blessing ang umaga na yon. May bagong strength yon. Huwag ka nang mag-ubos ng bagong strength para i-assign mo sa mga pain mo kahapon. Tapos na yung kahapon. At huwag mong i-assign sa problema mo bukas yung blessing today. Yung problema mo bukas, may kakambal na sariling blessing na pang bukas. Pero yung blessing ngayon, pag hinati mo para sa kahapon at para bukas, walang natira ngayon, kaya ka empty. Live for the day. The day is a gift from God. Pain is part of life, but you have to master it. You have to manage it. Like Adam was commanded by God to manage the whole earth, to manage creation, you must manage your pain. And you must help others manage theirs. Survive the day, help others survive. Do not judge those who are trying to just survive, though somehow their methods could be mistaken. But they are just trying to survive. Be kind. Panginoon naming Diyos, turuan niyo kami makita yung ganda ng buhay kahit may mga problema, may mga kulang, may pain. Teach us, O Lord, to put on a victorious spirit, which is your spirit. To be victorious, not defeated. To be positive, not negative. And to manage our pain instead of allowing pain to manage us. We have the Spirit that comes from you, O God, the Spirit that is powerful, magnificent, excellent. Teach us never to forget this at lagi naming ma-apply sa mga problemang pang-araw-araw. Strengthen us and use us as instruments to strengthen people. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid sa ilang saglit. Pasalamatan ng Diyos sa binibigay sa ating strength and commit yourself to become able managers of pain in your life and co-managers of the pain of others who need your help. Dear Lord, teach us to operationalize in daily life these noble, lofty ideals that we have seen and heard from your words. Be alone with the Lord in silent meditation.